kaya matutrouble dito si Kiko Barsaga, mga kababayan? Nag-release siya ng mga kababayan, bagong video na direktang nananawagan, mga kababayan, na i-remove na ang ating presidente sa pwesto. Ay nako. Uy Kiko, ang tapang ng batang ito, mga kababayan, no? Mag-ingat ka ha, baka pag-initan ka. Hindi ka siya masasampahan ito na inciting to sedition, mga kababayan. Pero, pwede na namang sabihin niya, mga kababayan, na remove from the office via resignation. Call for resignation. Pero hindi niya sinabi Ang sabi niya lang, mga kababayan, removal from office. Pero gayon pa man, nasa likod mo ang taong bayan sa panawagang iyan, Kiko Barsaga. Dahil sukang-suka na ang mamamayang Pilipino Kaya ang panawagan natin, mga kababayan, mag-resign na si BBM. Panoorin niyo po ha. My fellow citizens, our President Marcos no longer serve the interests of the Filipino people, but Hindi na ang interest ng Filipino people ang siniserve ni BBM daw, mga kababayan. Kaninong interest na, Kiko? rather the interests of his family and his political allies. Family and political allies. Oo nga, di ba? Tingnan nyo si BBM ngayon, mga kababayan. Tingnan nyo kung saan. Di ba? Hindi pa nga niya natulungan, mga kababayan, yung iba pang nasalantalang bagyo. And then, natamaan pa ng lindol, mga kababayan, ang Cebu. Probinsya ng Cebu. Ang daming nangangailangan ng tulong, mga kababayan. Saan si BBM ngayon? Ha? Painom-inom ng gatas, mga kababayan. Andun saan nga ba yun? Pangasinan. Inauguration, mga kababayan, ng paggawaan ata ng gatas. Lord. Ano bang priorities ito si BBM, mga kababayan? Dahil doon party-party, mga kababayan, celebration. Samantalang, ang daming nangangailangan ng tulong doon sa Cebu. Pati na yung mga nasalantalang bagyo. At pati yung nasunugan, mga kababayan, sa Cagayan de Oro City at saka sa Davao City. Manhid ba to? Manhid ba tong presidenteng ito, mga kababayan? Andun sa inauguration ngayon, Lord, sa paggawaan ng gatas. For over 3 years, we have endured the inadequacies of his presidency. Inadequacy. From almost losing Mindanao to secession, to the escalating tensions almost leading us to war. Munti ka na, mga kababayan, no? Di ba ang panawagan ng taga Mindanao dati? Kakalas na lang, mga kababayan, dahil wala na, hindi na masikmura ng mga taga Mindanao, mga kababayan Ang mga pinaggagawa ng mga politiko na nakabase dyan sa Luzon, mga kababayan. Nangyari iyan, mga kababayan, dahil sa leadership ni BBM. And lastly, to our current problem now. The hundreds of billions of flood control funds stolen. Where's cousin, former House Speaker Martin Romualdez, was implicated in the Senate Blue Ribbon Committee. Hindi lang sa Blue Ribbon ha, pati na yung sa Delaware Court, mga kababayan. Malinaw na nakasaad doon ang pangalan ni Romualdez. Bribery, mga kababayan. Heavy luggage. Pang-bribe, mga kababayan, sa di umano mga huwes sa Korte Suprema. Grabe, no? Tungkol din, mga kababayan, sa kurakutan sa Pilipinas na naman. Romualdez ang pangalan. In relation to that, I've recently discovered a plot where they plan to remove me, the congressman who dared to criticize them on their corruption, from the House of Representatives through the Ethics Committee, Sinampahan ng ethics, mga kababayan, complaint. Removal ang parusa niyan. or through a baseless accusation of crime. And with how much control President Marcos and his son, House Majority Leader Sandro Marcos has over Congress, Eto pa dapat imbisigahan din ito, mga kababayan, dahil sabi ni Chavit Singson, ang dami daw mga project na diskaya doon. Flood control. And then, ang sabi ni Pulong, grabe, double time daw ang mga kababayan, mga contractor doon dahil may mga back project na hinahabol para hindi mabuking. I believe they will succeed soon. And that is why, with the limited time I Succeed ha para alisin si Barsaga, mga kababayan. have, I will use the position granted to me by the people to call for his removal from power. Removal from power. Careful ka dyan, Kiko, ha? Baka masampahan ka na inciting to sedition. Dahil hindi niya sinabi, mga kababayan, anong paraan sa removal of power. Ang legal lang, mga kababayan, para ma-remove sa power ha is impeachment. Pwede rin. Kung lilinawin niya, mga kababayan, via impeachment or via resignation call. Legal yan, mga kababayan. Pero kapag kudita, pwede kang kasuhan. Kaya mag-ingat kayo, mga kababayan, sa mga bangag dahil sa kaliit-liitang bagay, hahanapan ka ng Just like butas. how we removed the late dictator Ferdinand Marcos Sr., we shall also remove this president that has betrayed our country. I'm no longer concerned about whatever I must sacrifice. If I'm to be killed, then I shall die fighting. Die fighting, bata pa, no? Ito mga gusto natin, mga kababayan, tularan ng mga bagong sibol. Wag na itong mga matatanda, mga kababayan, na mga politician,
Mataas na ang sungay eh. Gusto natin ng mga ganitong klaseng mga bagong mga kababayan na may mga ideology pa mga kababayan para sa If I'm bayan. to be imprisoned, then I shall fight from the confines of my cell. If I'm to be defeated and forgotten, then I shall entrust this burden onto the next generation. With Defense Secretary Ivo Chidoro bringing our country closer and closer. Oh, iyan pa mga kababayan, isa rin ito. Ang sabi na kung ipipilit daw talaga mga kababayan ng mga binibintangan nila, mga kampo ng mga Duterte, yung kudita. Ang pang-counter daw ng mga bangag dyan mga kababayan ay ang iuupong presidente, hindi si Sara, kundi si Gibo. Diyos ko Lord. Dahil siya ang leader mga kababayan ng National Defense. So ganyan pa rin. Anong kaululan? Yan ang sabi ha. Nababasa natin sa mga komento at mayroon ding, sino nga ba yung nasabi nun mga kababayan? Basta mayroon vlogger, si Harry Roque ba? Ewan lang natin. Pero atatin itong magpresidente hindi ito manalo-nalo mga kababayan. Bumantot na rin. Nabutan ng kabulukan mga kababayan. Closer and closer to a war with China. I'm uncertain of our future, but there is hope. Armed forces of the Philippines, Philippine National Police, and Philippine Reserve Forces, along with all the citizens who dream of a better future for our country and our descendants, join our call to invoke our democratic right to have our voices be heard. Sana nga lang, Kiko, ha? Careful ka dyan sa mga panawagan mo, ha? Para hindi ka gipitin. Let us call upon people power and create a better People power daw. Pwede rin naman people power, mga kababayan, as long as peaceful. At ang panawagan dun sa people power, BBM resign. Kaya nga lang itong sumalaysali sa mga people power mga kababayan, mga dilawan, yung bida-bida na akala sa kanilang EDSA at Luneta, hindi maka-uter mga kababayan, naka-ater ng BBM resign dahil si Sara ang papalit, Diyos ko Lord. our children will be proud of. Starting October 12, 2025, October we'll 12. work towards freeing our beloved country from the hands of the greedy and corrupt. Anong meron sa October 12? Long live the Philippines, long live the Long live the Philippines. Yung matatapos na yung Oh, abangan. Abangan mga kababayan. 'Di ba? Senador Marcoleta no? Ang balita natin mga kababayan, i-stop na daw ni Lacson at Soto mga kababayan ang hearing sa Blue Ribbon sa flood control. Ayun. Dahil na-implicate na naman si Romualdez mga kababayan. Ayaw nilang makalkal ng mas malalim pa mga kababayan, Diyos ko Lord. Ayan na, wala ng transparency nito. Lalong-lalo na mga kababayan na pati si Risa Hontiveros, lumabas na rin ang pangalan na nakinabang rin pala sa mga flood control, mga kababayan. Ay. Senador Robin na lang ang huli na ipipresent yung pinakahuling committee report. Eto mga kababayan. Napansin nyo, parang gusto talaga nilang i-silence si Marcoleta mga kababayan. Mayroong gustong sabihin si Marcoleta baka kababayan sa Senado. And then, sa huli ka na. In-overlap mga kababayan. Initsapwera si Marcoleta. Ukol sa Freedom of Information. FOI, tama po. Biglang nag-request, nagtaas ng kamay si Senador Sinapawan siya. Risa. Ni Virus. Sabi niya, Mr. President, sabi niya ganun, a brief manifestation only. Brief ha? Maikling manifestasyon daw. Tapos, naglitan niya ng animal na flood control insertion queen mga kababayan, sabi ng mga netizens. Si Virus, bagong flood control and insertion queen. Okay. Senator Risa is recognized. Recognize, yeah. Alam mo ba ang ginawa niya? Nag-privilege speech. Ay, hindi siya Privilege. manifestation. Nasaan ang Meron brief pa siyang manifestation? Tingnan mo. Akala ba natin na manifestation and then may PowerPoint? Unang-una, mali yun. Wala sa agenda yun eh. Pero para maunahan niya ako, nagkunwari siya na manifestation. Nagkunwari? Brief manifestation. Alam mo, Nelson, Jen, mga kababayan na nakikinig, ako po, mapagparaya ako eh. Opo. Tinitest ko po yan eh. Kahit na labag na sa tuntunin, ginagawa nila. Kailangang maliwanagan Dapat po ninyo. nasupla mo. Ginawa po nila yung para maging huli ako. Kahuli yun. Pinagkaisahan mga kababayan ni na Lacson at Soto talaga at may Virus. Parang sinadya Nung talaga. magsalita ako apat na lang kami dun eh. Pero kailangan kong i-deliver sapagkat kailangan ma-record Opo. ng kapulungan kung ano yung gusto kong mangyari. Kailangan magkaroon ng clarity. Itong ganitong klaseng mga patakaran sa pagpapaliwanag. Dahil ang ginawa nila sa akin eh. Pagkatapos sasabihin niya sa akin, dapat hinintay mo, dapat nandyan. Paano? Talagang plano na nilang ihuli ako eh. Nakuha niyo? Opo. Nakuha Plano namin nila ang na senaryo. ihuli ako. Sapagkat siguro hindi nila, baka na kung ano naman sasabihin yan.
O nasa sa inyo, hinuli ako. Kasi kung nandun si Senator Ping, maobligasyon sumagot kung that time. Oo, kaya nga, maski kausapin na ngayon. Oh, wala na mga kababayan, inalisan na, nag-boycott na si Ping Lacson at saka si Soto. Wala natin kung si Soto, pati si Soto umalis ba sa privilege speech yan, no? Senator Marcoleta. Si Majority Leader Migs. Opo. Palitan nyo na yan si Soto. Kung mapalitan na yun si Soto, mga kababayan, wala na rin yan si Lacson dyan. Naghari-harian ang mga animal eh. Pwede lapitan. Migs, pwede mo ba kuya? Sige, boss. Pagkatapos niyan, ikaw na. Kaso lang, pupunta pala ng Canada. Kaya umalis sa kagad. Hindi niya binilin kay JB. Okay. Ngayon, pero pinuntang ko pa rin si Senator JB. Dalawang beses ko pang isinignal. Medyo, ganun pa eh. So akala ko, pagkatapos ni Senator Amy, Kayo na dapat. ako na. Hindi. Tumira na naman. Pagkatas, yung Alas, Pilipinas. Alas, Pagkatas, Pilipinas. nag-manifest. Sabi ni... Kaya nag-alanganin sila eh. Nung matapos yung kanyang manifestation na kunwari, walang privilege speech. Sabi ni Senator JB, Mr. President, I move that the manifestation of Senator Risa... Manifestong manifeste. Okay. Sabi ni Senator, sabi ni SP, is Manifest- that a manifestation or a privilege speech? Oo naman. Sabi ni Risa, well, maybe, gagano ko, no? Ano na sila eh. Okay lang, sige. Wala yun sa agenda mga kababayan ha. Manifestation lang sana ay brief pa ha. Brief tapos mayroon ng presentation. Di ba? Parang Kailangan lang malaman Flood control insertion queen. ng kababayan natin kung anong ginagawa nila. Opo. Pero sa tamang panahon, subukan nilang mag-focus ngayon, talagang babanggitin ko sa mga mukha nila kung anong ginagawa nila. In their Ganun yung face. nangyari sa akin eh. In their face. Parang pamukha ko sa kanila sa susunod. Bakit ganito yung ginagawa nyo? Puro labag sa tuntunin ang ginagawa ninyo. Eh. Sa atin, kumisan, may pakiusapan talaga rito. Eh. Meron Totoo akong po pagkakataon naman. talaga Oo na naman. pagbibigyan naman ako eh. Normal Pero naman. yun talagang, alam ko, sinadya nila na akong gawin pinakahuli. Kasi maring hindi ko na ituloy eh. Mag-aalas 9 na ng gabi. Kasi kung makikita nyo nga, apat na palang tayo dito, wala na yung dapat makarinig. Baka uuwi rin yan. Malay mo, ganun. Hindi ko alam kung ganun. Kaya lang, kung pinagbigyan nila ko, napakaiksi ng ano ko eh. Ang haba nga nung manifestation ni Risa eh. Risa virus. Pero hindi manifestation, may PowerPoint pa eh. Ay, nako. Anyway, ano palagay mo, Nelson? Pero mukhang Sen, kumbaga sa chess ito, Jen, ang hirap nung Grabe kung makainom oh. tatanungin Blok. sa isang Ganyan. bagay na kahit anong isagot mo, tumbok eh. Parang wala kang, doon sa tanong nyo, tungkol sa insertion, parang walang tamang sagot doon kapag sumagot ka, Sen. Hindi, ang sinasabi ko, hindi ko naman, kung gusto nilang mag-interpolate, okay lang eh. Tama naman yung ginagawa ko, sabi ko, I am asking for clarity. Ayun nga. Di ba? Opo. I-clarify natin to. Kasi sa isang banda, parang pinalilitaw ni Senator Lacson, masama yan. Sa mga insertion. Oo, kaya nga... Kaya nga tinanggihan yan Gusto ko kanyang gusto ko sa plenary, bubusisiin ko yan. Opo. At tatanong ko kung bakit yan ay pinayagan. O di mali. Tatanong niya eh. Opo. At sino nagpasingit? Paano Sino nagpasingit? Oh. At paano in-implement? O di may konting problema doon. Tapos hindi aamin si virus mga kababayan no. Ang sabi niya, hindi yan insertion no. Amendment yan. Oh, ganun pa rin yan, animal. Kung binago mo, insertion pa rin yan. Iniba mo lang pangalan. Tapos magpapaliwanag ang Senate President. Ay, mula kang ano yan? It's only a part of the budget process. Teka muna. Hindi ba nyo gustong i-clarify yan? Ikaw ang Senate President. Yung isa is Senate President pro tempore. Deputy niya yun eh. O, edi mixed signal ito. Ano bang gusto niyong palabasin ngayon? Pati tao ngayon nalalabuan. Lalong-lalo na, dahil nga yung insertion na yan, ay yan naging malaking bahagi kung bakit nagkaroon ng napakalaking anomalya sa flood control project. Talaga. Magandang ayusin ito, magandang linawin. Totoo. O, kapag hindi nyo nilinaw, nasa sa inyo yan. Pero, well, marami din naman talagang, doon sa paliwanag ni Senador Tito Sen, tsaka yung paliwanag din ni Senator Cheese Nelson, yung insertions, amendments, talaga naman pala nangyayari yan kahit noon pa man, Sen, di ba? Na, minsan may mga... Nangyayari.
Kaya nga mga kababayan, parang naaabuso yan. At yan ang naging source mga kababayan sa kurakutan dahil akin ito akin ito. Ilagay nyo sa aking pangalan and then manghihingi na dun sa mga kontraktor mga kababayan. Yan na. Kaya na hinihingil natin na wag nang ipadaan sa mga buhaya mga kababayan. Hayaan nyo ang mga ahensya ng gobyerno ang siyang mag-decide like itong DPWH mga kababayan. Region 1 hanggang Region 12 hanggang lahat ng rehiyon ng DPWH dyan. I-propose nyo ang inyong mga proyekto. And then hayaan natin ang sekretary ng DPWH na mag-decide dyan. Kasi sila ang nakakaalam At ang importante dyan mga kababayan, ang sekretary ng DPWH ay hindi kurakot. Isa lang ang ating babantayan, ang secretary of DPWH lang. Samantalang kung dadaan yan sa mga buhaya mga kababayan, kanya-kanyang kawatan yan. Allotment tayo sa isang budget, maging ang executive department na niya, may tinatawag silang IRATA para itama Irata. yung mga budgeting. Kung ganun nga ang konsepto, Opo. bakit nga nagkaroon ng disclosure nung Sunday, naging laman ng dyaryo ng Monday, nagkarnabulabog ang mga senador? Na para bagang lahat sila masasama. Yun ang tinatanong Naging ko. itbulaga na. Meron ngang negative implication So may nanggugulo, Sen. Aba, hindi, bahala sila. Ang ibig ko sabihin, kung ganun pala ang understanding, yung common understanding pala, part lang pala ng regular budget process. Opo. Ba't merong nagpahayag ng mga ganito? Na naging negative tuloy sa mga mamamayan natin? Malisya. Nagkaroon ng malisya talaga. No, hindi ba? Problema nga. Hindi ka ba tatayo para liwanagin yun? Hindi. Dapat siguro mapag-usapan yun talaga yan ng mag-focus talaga dapat ang lahat ng kahit mga ano senador. pang sabihin nila, kasi nga, di ba pinalitaw ko nung budget hearing, nung yung ikalimang pagdinig ng Blue Ribbon, ang sumagot dito mismong Ang si sumagot. dating Secretary Bonoan. Nasa tabi niya si former Undersecretary Catalina Cabral. Opo. Ano yung mga insertions na yan? Yes. Apat na bahagi yung sinabi niya no? Yung unang bahagi, yung allocable, sabi niya. Allocable. Na-discuss na ba natin yun? Hindi pa. Hindi pa po. Yan inaalok. Hindi. Galing sa salitang allocable. Allocation. Nung ko lang narinig yung allocable Ano ba, ipaliwanag mo nga yung allocable. Allocable Meron ng insertion. ceiling na. Ito DPWH lang Okay. DPWH, may ceiling na. Okay? So may mga project per district, national, region, blah blah blah. Bla bla bla. Ngayon, naging policy pala nila na kung nakatalatag na yung ceiling, para hindi na mabago yan, nakahanda sila na maglagay ng allocable amount for the members of the House of Representatives. Allocable Sabi, amount. Meron na sila, hindi na nila, ito, ano ba ito, ganyan-ganyan. Opo. Wala, hindi na kukwestiyon ninyo kasi sila man ay meron ng para sa kanila na doon ilalagay yung mga projects na gusto nilang latagan. Yung pala yun. Allocable. Allocable. Okay. Yung allocable na yan, 400 billion yan. Malaki. Grabe, bilyones. Tandaan nyo, 400 billion. Sumunod doon, yung 300, 310 something. Opo. Kasi, saan ba nagsisimula yung budget process? Hindi ba sa House of Representatives? House of Representatives. Kaya yung sabi ng DPWH, meron tayong allocable. Tandaan mo, Jen, ha? Opo. Allocable. Allocable. Pangalawa, pagkatapos ng allocable, di ba natin discuss to? Hindi pa. Hindi pa po. Wala pa po yan, Sen. Pagkatapos ng allocable, na-satisfy na yung mga 300. Opo. Alam mo, dalawang klase ang representatives, di ba? Party list. Opo. Tsaka yung regular congressman. Yung mga party list mga kababayan, wala talaga silbi. Dapat na yan mga kababayan. I-reform. Lagi ko sinasabi sa iyo, party list, regular. Ibig sabihin ng regular, district. District representative. Opo. Ang party list, meron kang 160 million. Grabe. Talaga para sa'yo, para yan ang ipamahagi mo dun sa mga lugar na kung saan ka nakakuha ng maraming boto para kahit paano naman. Yung mga nagre-request. 160 million mga kababayan each ha. Isipin nyo na lang, ilang party list ang mga makakaliwa dyan mga kababayan, makabayan black. Mga sinasabing leaning sa mga NPA ilan? I-times din nyo yan mga kababayan sa 160 million per year. Times ilan sila? And then how many years na namayagpag yung mga animal na yan mga kababayan dyan? Yan nga
nga yung sinasabi ang gobyerno mismo ang nagpa-fund mga kababayan sa mga rebuilding grupo. Kahit pa paano yung utang na loob, And then, the rest, ng mga kongresista, magnanakaw ang sabi nila. makabawi man lang sila. Kaproyekto ka man sa lugar nila po. Isipin mo, national ka. Opo. 160 million ang sayo. Grabe. Ang district, Aha. nag-average ng 1B. Ang isa? Wow. Grabe. 1 billion. Ah, grabe. O, alin Grabe pala, no? And then, pumaporsyento sila dyan, mga kababayan. Diyos ko, grabe. Ibahin na yan, kalakaran yan, ganyan, mga kababayan, dumadaan sa mga kongresista. Halimbawa, ikaw ang representative Nelson ng distrito ng the first district of Si Virus nga, 3 billion. Batanes. Diyos ko, Lord. Ayan, opo. 1 billion. Maliit na bayan lang naman, Batanes ang Batanes, ang butante yata 6,000 lang. Opo, oo. Pero meron kang 1 billion. Nako. Yung Bakit? Sakit Party List, nationwide, Buong Pilipinas, 160 million, masaya na kami. Okay? ganun po. Pero malaki pa rin, mga kababayan. Yung iba dyan, mga proyektong walang silbi na lang, mga kababayan, naaaksaya. Hindi talaga yung sa mga importanteng mga bagay. Hindi na kasi dapat inaalokitan ng mga animal na yan, mga kababayan. Hayaan na lang ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, mga kababayan, ang mag-allocate ng pondo sa mga talagang proper at nangangailangan. Yung talagang may silbi. Oh. Pero yung district, yung regular, average, 300 plus yan sila, ha, mga kongresista. 1B. Oh? Average ka ako, ha? May tataas opo. doon ng... Mas taas. May masa. O ngayon, ando na yung 400B. Ay, nako. Nasusundan nyo? Opo, oo. 400B. Meron leadership pa yan. Yung House leadership. Meron pa rin. Yung mga big shots. Kasi mga deputy congressman, Meron kang Deputy speaker, Speaker, meron opo. kang... Sila Dalipe, mga kababayan, yung sina Gigi Suarez, sina Dong Gonzales, sina Abante, yung mga bida-bida, mga adyong. Siguradong malaki ang nasungkit ng mga animal na yun. Senior Senior Deputy Deputy Majority Leader, Sinagarin. Majority Leader, Oh. Assistant Majority Leader, Magkano yan? Vice Chairman ng Appropriations, ito yung leadership. Opo, oo. 50B. Wow! 50 billion? Yan na yun, pagsama-sama. Hindi mo na susundan Opo, yung kabuuan ng leadership. Yung, Ilan na sila yung congressman per se. Ito yung Kaya pala mga kababayan, ang huhudas. Tapos ang yayabang pa kung magsalita, mga kababayan. Pera ng bayan yan, ha? Tapos sila pa ang mayabang. Okay. Di ba? Leadership, 50B. another 50B. Ilan na? 450. 450 billion. Yan. Grabe. Pagkatapos, merong unprogrammed appropriation. Mayroon pang unprogram. 100B. Kanino naman? 100 billion. Yan, mga kababayan, kaanimalan. Kahit sino na yun. Yan nga yung singitan nga eh. Ando na yun. Oo. Kahit sino na yun. Singitan. Kasi ang program, wala pa yan. Later on, magagamit mo yan. Depende sa pasok ng pera. Opo, oo. Yan kung halimbawa nakautang tayo o kaya na-certify ng Bureau of Treasury Yan. na may sobra tayo, pwedeng gamitin yung program. 100B. Pinagkukunan lahat yan. Nangungutang ba tayo para nakawin ng mga buhaya, mga kababayan, no? Ilan na Diyos tayo? ko, Lord. 550 billion na po. Oo. Hindi, 600 na. Hindi po, kasi for 450. 450 plus 100, edi 550. 400. Oo, gano'n. 400, 500. Basta ang daming pera na yan. 50 yung 50 yung ang program. Okay. Di ano na, 600. 600. Ito na. Ito yung Kaya wag na kayo magtaka, mga kababayan. Papatayan sila dyan, makakuha lang ng pwesto sa Kongreso. Dahil bilyon-bilyon ang allotment pala. Diyos ko, Lord. pinakahuli ngayon. Opo. BICAM. Ayun. Ayan na, Bicam. Bicam Yung na. BICAM, meron tayong NEP. Opo. Hanggang sa kakadugtong-dugtong yung sinasabi kong allocable, program, leadership, blah, blah, blah. Ito na yung HGAB. Yung HGAB na yon, ito yung bill, pupunta sa Senate. Okay. So magkikita House, ang H, mga kababayan, House. dalawa nga. Teka General muna, Appropriation meron Bill. tayong conflicting appreciation ito O di BICAM. Itong HGAB mo, nanggaling sa NEP, at pagkatapos meron ka ng GAA, bago mag-GAA, yung differential nun, ang tawag doon, FLR. Ito yung For For later release. 400B. Grabe. Another 400 billion. Ilan na ang total? Do you want
1 1 trillion trillion na. Ayan. Akala ko hindi. Yan trilyon mga kababayan, nakakalat sa mga buhayang animal. Visit. Kasi sumusunod 600 eh. plus, Oh, 1 trillion. Oo. Kumbaga sa tao, Oho. ito yung taba. Ayun, yung pala yung pinapaliwanag yung Hindi na taba. kailangan. Ito yung pinapaliwanag ko. Pwedeng alisin na mga kababayan. Alisin na yan. Uutangin natin yan para nakawin ng mga yawa mga kababayan. Ito yung, ano yung ibang katawagan sa taba? Cholesterol. Kolesterol. Yan, opo. Ano bang ginagawa ng Fat. tao para sa ganun? Yung kolesterol niya hindi makaapekto sa kanyang kalusugan. Alisin. Opo, oh. Pinipilit niyang Oh, wala. Opo, oh. Ah. Inom ka ng gamot, pang anti-cholesterol yan, papababa. Exercise. nagpipilit siya na gumawa ng bagay-bagay. Una, naggagamot siya. Opo, para matunaw. Nag-exercise siya. At tinitipid niya yung sarili niya sa ganitong mga pagkain para sa ganun hindi na dumami yung kolesterol. Opo, oh. Ngunit kapag yun ay sinadya mong ilagay sa... Ngunit, Nako, Mamamatay ka eh. atake di corazon yun. Ano ang bayan ang namamatay. Tapos ang mga taba mga kababayan, nangyari dumadami. sa bansa natin? Namamatay ang bansa. Ang mga taba mga kababayan, itong mga Kaya politician. pala tayo nagkaganito-ganito ngayon. Tingnan nyo mga katawan, ang tataba. Ano? So, yan ang sinasabi ko. Ngayon, ito yung sistema na gusto kong tuntunin namin. Yan ang May dapat. mali sa sistema ka ako eh. Ayaw Yan, natin yung pinagtatakpan ngayon. Sino yung mga proponents nito? Bakit nagkaroon ng 1 trillion karagdagang taba na hindi naman kailangan ng ating budget? Nako. Oh, okay. Ang pinag-uusapan natin 2025 budget. Opo. Oh, di 1 trillion. Oho, yun Ano yung cholesterol. budget? Ano yung budget natin ng itong taon na ito? 6 325. Opo, 6.325 trillion. Oh, yeah. Avatar. Opo. Avatar. 1 trillion divided by 6.325. Oho. Yan. Yan. Sige. 1 trillion. Habang kinukwenta mo yan, Nelson, ha? Hindi kasi sa calculator. Hindi, habang kinukwenta mo yan, Alisin mo na yung zero kasi naman alisin mo na yung mag-substitute mo na lang na ano eh. Importante lang yung 16% ng 6.325 trillion. Nakita mo na yan. 16 na, bahagi. 16% ng ating national budget ang taba. See? Tapos uutangin natin yan mga kababayan para pang-supply natin dyan sa mga buhayang Dapat animal. Hindi man kailangan eh. Oho. Di ba? Tapos na Pero teka muna. Opo, opo. DPWH lang ito. Ho? Hindi. Ay, Diyos mio! Diyos mio, insertion lang pala yan sa DPWH mga kababayan. Usapan natin DPWH, ikaw naman kanina. Hindi ka Isang naman departamento nakakasunod. lang ba? Akala. Di ba tinatanong natin si Secretary? Mayroon pa silang DepEd mga kababayan, di ba? Punuan at Oo saka nga po. katabi niya ka kung si Yusek Cabral. Nakikialam sila pati sa DepEd. Oo. DSWD, mga AIX, MAIX. Ang animal ng mga buhaya walang O kabusugan. isama mo na lahat ng mga departamento. Kaya kung estimate ko, 30%, ikatlong bahagi Ng ating ng pambansang ating budget. national budget Opo. na pupunta sa corruption. Animal, Tapos nangungutang visit. tayo, Sen. Ang ating bansa po'y nangungutang para masapatan itong ating pambansang budget taon-taon. O parang sagot mo na yan, di ba? Ang sakit naman sa kalooban, no? O paano yung 2026 budget? Magkano ang ating budget? Tumaas tayo ng konti ngayon. 6.7. 6.7 trillion tayo ngayon. Sa 6.7 trillion. Oho. Next year, Opo. magkano inaasahan mong kikitain ng ating bansa? Ekonomiya ng ating bansa? Siguro sa taya ko, hindi tayo abot ng 6 trillion, Sen. Baka Kulang. mga Sinagot ako ni Secretary Ralph Recto. meron sa projection. Oh, Okay. sabi ko, magkano naman kako yung ating projected revenue, Secretary? Sa 6.7 na budget natin. Opo. 5 trillion. Wow. Hindi meron tapos tayo ng 1. Uutangin natin ang more than mga kababayan. 1 trillion. Pero kung doon mga kababayan, kung 30% na pupunta sa corruption, kung wala lang yung corruption mga kababayan, siguro every year mayroon tayong income. Kaya 6 trillion Tapos 5 trillion ang So kung 30% mga kababayan, minus 2 billion plus yan kung wala talagang corruption, may income pa sana tayo na 1 trillion plus mga kababayan per year. Yan ay pambabayad natin sa utang or more services mga kababayan. Corruption. Diyos ko Lord. Oh. Okay. Oh. Ay kung may cholesterol pala, di alisin na natin yung 1.7 7. trillion. Oho. Ang kulang. Tama nga si Tatay Digong, Kung masusunog daw yung mga kababayan, Kongreso, nung nagsona mga kababayan, tapos ang problema ng bansa. Dahil andun lahat ng mga politicians Divided by 12.
O yan. Ano, 12 months po, Sen, sa isang taon? 1 year eh. Yung 12 na yun? Ha? Yung 12? Oh. Para makuha mo kung magkano mo utangin mo sa isang buwan. Divided by 30 pa. 14, 16. Diretso na, 365. Ha? 1.7 divided by 12. Trillion ha. 7 trillion. Trillion. Oho. Divided by 12. 12. So, Ano yung kwenta mo? Mali naman yung ano. Ba't ganyan? Ang dami kasing zero. Pero wag mo lang i-zero, ano? Pagkano ang kada isang buwan, 1.7 trillion divided by 12. Oh, 1.7 na lang divided by 12. Oh, para ano, tapos ang resulta niyan, i-billion mo. bali lilitaw na ano ito, million. Billion, hindi million, billion. Hindi lang million yan. Billion yan. 141. 141 Ayun. billion. Billion yan, hindi million. Man. Billion. ayun, 141 billion. Oh. Divided Bagsak ka sa arithmetic, ano, Nelson. by 30. divided by 30. 30 Eh, diretso na 365 para ano na. days sa isang buwan. Oo. Yan. Oo. Billion pa rin yan ha. So, siguro mga 4.5 billion. 4.7. O 4.7 billion Billion per day ang utangin natin. Kada araw. per day. Ang mapupunta sa corruption yan, 30%. Divided by 24. 24 hours. Per second pa pala ito. Oh. Grabe, no? Siguro 195 95 million per hour. per hour. Per hour. Sabi ko sa inyo. Divided by 60 per second. Ibig ko sabihin, bakit kinakailangan kang magpundar ng 6.7 kung hindi naman pala natin kayang utusan yan? Oho. Grandeur. Lustay, mga kababayan, tawag dyan. Natawa ko dun sa ano eh. Ano ba yun? Humarap sa amin sa budget eh. Opo. Department of Tama nga, no? Apo lakay, apo lustay. Transportation. DOTR. Oo. Ang kanilang proposed budget 535 million. Billion po. Billion. Million lang. Million. Okay. Oo. Oho. 535 million. Okay. Yung binigay lang sa kanila, sa NEP, Oo. 217. Mahigit sa kalahati na wala. Oo, sabi ko, ma'am, kasi babae nagpipresent eh. Kinuwenta mo na yan. Yan ka ako yung pinaka... Kaya mga kababayan, yung services ng gobyerno, lumpo. Inuna ang mga DPWH, mga kababayan, kung saan ang daming Hindi mo nananakaw. nakapagbibigay ng disenteng ikabubuhay ng pamilya mo. So Okay. pinag-usapan yung mag-asawa yan, ang talagang basic na kailangan mo, 531 pesos. Itong buwan na to. Halimbawa. Sabi niya sa'yo, 217 lang may bibigay ko sa'yo. Ano? Kuripot pang mga animal, mga kababayan, unahin nila yung kanilang flood control na insertion. Gagawin mo. Lord. Oho. Di ba? Paano? Kagaya kay VP Sara, mga kababayan, alam nyo ba ang budget ni VP Sara? 900 million, mga kababayan. Ano gusto ng mga animal? Sinatinyo, mga kababayan, nagsuggest na gawing 198 million na lang. Ano na yan? Pampasahod na lang, mga kababayan, sa mga tauhan. To think na Luzon, Visayas, Mindanao ang OVP. Klaseng pamumuhay ka. Kaya nga, ito na yung pinakadisenteng pamumuhay eh. Oho. Tapos ang mga buhay at Parang yung tiba-tiba. ano eh, yung... Ay nako. Wag na, mabuisit tayo din, mga kababayan, sa mga kalakaran sa mga buhaya. O anong masasabi nyo dito? Post your comments below.